Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father Vic. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating dalawang pagbasa, ibinibigay sa atin ang pagkakaiba ng naging pagtanggap ng mga gumaganap sa pagbasa na ito sa Panginoon. Una, mula sa unang pagbasa hango sa aklat ng Henesis, kwento tungkol kay Abraham at kung papaanong mayroong dumalaw sa kanila na tatlong lalaki na hindi niya kilala. At mula sa ating ebanghelyo kay Marta at Maria, malinaw na may dumalaw sa kanilang tahanan at ito'y walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Para sa ating pagninilay ngayong gabi, mas nais kong gamitin ang unang pagbasa sa naging pagdalaw ng tatlong kalalakihan na hindi kilala ni Abraham. Hindi niya kilala, pero ibinigay niya ang kanyang buong pag-aasikaso at paghahanda ng pagkain. Ibang klase itong si Abraham. Napaka first class ang kanyang ibinigay na pagtanggap dun sa mga tao na hindi niya kilala. At nakiusap pa siya sa kanyang asawa na si Sarah kung maaari ay maghanda ng masarap na pagkain habang siya ay magpapatay ng guya o ng tupa para iluto at ihain sa kanilang bisita. Para kay Abraham, ang pagtanggap at pag-aasikaso sa isang bisita ay hindi kinakailangan kilala, hindi kinakailangan sikat, hindi kinakailangan may makukuhang kapalit. Para kay Abraham, dahil ang tatlong kalalakihan na ito ay nais na makituloy at dumalaw sa kanilang tahanan, buong puso silang tinanggap ni Abraham. At nangyari na bago tuluyang umalis ang kanilang panauhin, tinanong ng isa sa kanila, "Nasaan ang iyong asawa?" At ang sabi ni Abraham, "Nandoroon po sa labas, may inaasikaso." Hindi kilala nitong mga taong ito si Sarah, pero sinabi ng isa sa kanila, "Babalik kami sa 1 taon. Ganito ring panahon, at sa pagbabalik namin, may anak na siya." Itong mga sinabing ito nung panauhin ni Abraham ay mahiwaga. Hindi kilala nitong mga taong ito si Sarah. Sa pagkakaalam ni Abraham, itong tatlong kalalakihan na ito ay ordinaryong kalalakihan na naglalakbay at napadaan sa kanilang tahanan at nais na makituloy. Pero ang hindi alam ni Abraham, ang tatlong kalalakihan na ito ay ang Panginoon. Ama, Anak, Espiritu Santo. At salamat sa kabutihang loob ni Abraham
at ibinigay niya ang napakagandang pagtanggap at paghahanda ng pagkain sa mga inaakala niyang mga naglalakbay na kalalakihan. At dito sa karanasan na ito ni Abraham, makikita natin kung papaanong kapag buong puso nating tatanggapin at aasikasuhin ang mga dumadalaw at nakikituloy sa atin. Iyan ay may kapalit na biyaya at pagpapala. Sa pagdalaw nitong tatlong kalalakihan na ito sa tahanan ni Abraham at Sarah, sa pagkakataon na ito, hindi pa pinagkakalooban ng anak itong mag-asawang ito. Kaya napaka-misteryoso ang salitang binitiwan ng isa sa mga bisita ni Abraham. Babalik kami sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbabalik namin may anak na siya. At iyon ang nangyari. Kapag susundan natin ang kwento mula sa aklat ng Henesis sa kasaysayan ng buhay ni Abraham at ni Sarah, tama yung sinabi ng lalaki. 1 taon matapos na sila'y dumalaw, pagbabalik nila, meron ng anak si Sarah. Kaya mga kapatid, ito ay nagpapaalaala sa atin sa kahalagahan ng taos-pusong pagtanggap sa kahit na sino pa mang nais na makituloy sa atin. Ang kapalit nito para sa atin ay biyaya at pagpapala. Kaya ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang pusong handang tumanggap sa kung sino man ang kakatok sa ating mga pintuan at makikiusap na maaaring humingi ng 1 basong tubig, humingi ng kaunting makakain, humingi ng kaunting tulong, o katulad ng naging karanasan ni Abraham, makituloy sandali. Maging bukas palad nawa tayo sa mga pangangailangan ng ating kapwa. Amen.